ang lihim ng lahat ng mga lihim. Noong 1895, si Srila Bhaktivinoda Thakur ay naglathala ng isang aklat na pinamagatang Gopala Sahasra Nama. Nang ibig sabihin ay 1,000 pangalan ng batang pastol na si Krishna. Nagsimula ito sa tanong ni Parvati, ang asawa ni Panginoong Shiva. Tinanong siya ng kanyang asawa, "O Panginoon ng mga demigods, o dakilang Panginoon, ano ang dasal na paulit-ulit mong binibigkas?" Sinabi ni Panginoong Shiva, "O Parvati, o minamahal na higit pa sa buhay, ikaw ay mapalad at banal. O asawa kong may magandang mukha, itinanong mo ang lihim ng lahat ng mga lihim. Ito ay isang dakilang lihim na magdadala sa tao sa huli at tunay na layunin ng buhay. Sasabihin ko ito sa iyo, o minamahal, pakinggan mong mabuti. Si Panginoong Krishna, ang kataas-taasang persona ng Diyos. Ang kanyang anyo ay espiritual. Hindi siya kailanman naaantig ng material na bagay upang iligtas sa mga tao mula sa dagat ng paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan. Siya ay paulit-ulit na nagpapakita sa anyo ng hindi mabilang na mga ditis sa bawat sulok ng 3 mundo. Sa pamamagitan ng pagtugtog ng plauta, nagdadala siya ng labis na kaligayahan kay Sri Radha. Ang kanyang mga inkarnasyon, mga bahagi ng inkarnasyon, at mga bahagi ng mga bahaging iyon ng kanyang inkarnasyon, lahat ay naroroon sa anyong iyon ng batang pastol. Ang kataas-taasang persona ng Diyos, si Sri Krishna, ang nagbibigay ng kalayaan, ay ipinanganak sa lupa. Ibinulong niya ang mga Veda sa kanyang plauta. Sa kanyang plauta siya nagsasalita. Nagme-meditate ako sa kanya. Ang walang hanggang maitim na ningning na kayamanan ng lupa. Luwalhati sa batang pastol na may markang tilak sa kanyang noo. Isang kaustubyang hiyas sa kanyang dibdib. Isang marikit na perlas sa dulo ng kanyang ilong. Isang plauta sa kanyang kamay. Isang pulseras sa kanyang pulsuhan. Marikit na paste ng sandalwood sa lahat ng kanyang mga bahagi ng katawan. At isang kwintas na perla sa kanyang leeg. At siya ay pinapalibutan ng maraming gopis. Sa Nectar of Devotion, inilalarawan ang pagsasalita ni Krishna. Isang residente ng Vrindavan ang nagsabi, "Napakaganda ni Krishna, na siyang may-ari ng mga puso ng lahat ng dalagang Brajamuni, ay napakahusay ng nagsasalita ng wika ng Brajamuni kasama ang mga gopis. Habang sa Sanskrit naman, siya ay nakikipag-usap sa mga demigods. At sa wika ng mga hayop,
siya ay nakikipag-usap sa mga baka at kalabaw. Gayon din sa wika ng lalawigang Kashmir at kasama ang mga lolo at iba't ibang mga uri ng ibon. Pati sa napaka-payak na wika. Si Krishna ay napakahusay na magsalita. Pinapayuhan tayo ng ating Gurudev na laging magbasa ng Bhagavad Gita sapagkat ang ibig sabihin ng Bhagavad Gita ay awit ng Panginoon. Sa lahat-lahat ng scriptures, dito lamang sa Bhagavad Gita matatagpuan na ang Diyos mismo ang nagsalita. At upang maalwanan ang lahat ng kapaguran ng ating puso at isipan, kailangan nating mag-meditate sa napakagandang anyo ni Krishna, sa kanyang mga pastimes, sa kanyang mga ngiti. At dito, matututunan natin kung papaano ang tunay na magmahal at magkakaroon tayo ng pagmamahal sa Panginoon. Haribol, Krishna.